Alan, kumusta ang sitwasyon dyan at dumating na ba ang Pangulo? Yes, Ella, patuloy na nag-iikot ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa Kamindanawan para tingnan ang mga naging sitwasyon at kalagayan ng mga biktima ng 7.8 magnitude na lindol na tumama sa ilang bahagi ng Mindanao. Ella, isa lamang si Angelica Aizon sa mga residenteng naapektuhan ng malakas na lindol sa Sarangani, bagamat nakatanggap na ng paunang tulong mula sa pamahalaan at iba't ibang grupo, umaasa pa rin siya at ang iba pang mga biktima ng lindol na madaragdagan pa ang suporta mula sa national government, lalo na sa pagbangon ng kanilang mga pamilya at kabuhayan. Sana yung mga may mapinsalan yung mga bahay, pwede po yung mga senior kasi hirap kasi yung walang maintenance, tubig sa mga bata o vitamins. Magsakit sila, sir ba? Pwede mga tambal sa mga bata, sir ba? Ella, kasabay na ito ng nakatakdang pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga pinaka-naapektuhang lugar sa Sarangani upang personal na masaksihan ang kalagayan ng mga residente at lawak ng pinsala dulot ng magnitude 7.8 na lindol. Kabilang sa mga gagawin ay ang aerial inspection sa mga nasirang infrastruktura sa lalawigan, pagbisita sa mga evacuation center at pag-inspeksyon sa mga provincial hospital at turnover ng patient transport vehicle. Titingnan din ng Pangulo ang kalagayan ng nasirang mga tulay at paaralan na kapwa kinakailangan ng maayos at agad na maibalik sa normal na serbisyo sa mga residente. Inaasahan din ang pagto-turnover ng Socio-Civic Project Fund assistance at mga patient transport vehicles para sa mga lalawigang naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Batay naman sa isinasagawang assessment at pag-iikot ng mga opisyal ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, ang General Santos City ang tinuturing na pinakamalubhang naapektuhan o hardest hit ng pagyanig. Umabot na rin sa mahigit 6 na po ang naitalang nasawi dahil sa lindol, habang patuloy pa rin isinasagawa ang mga operasyon para sa mga biktima at pagtatasa sa mga napinsalang infrastruktura. Umaasa naman ang mga residente tulad ni Angelica na ang pagbisita ng Pangulo ay magdudulot ng mas mabilis na pagdating ng karagdagang tulong at mga programang makatutulong sa kanilang pagbangon mula sa sakuna. Siya makatulog kasi yung underground pa siya, sir. Sila palagi yung nag-vibrate ba? Takot kami umuwi. Meron man akong bahay, pero matakot talaga akong umuwi. Ella, patuloy din tayong nakaantabay dito sa General Santos City para alamin ang magiging tuloy-tuloy na kalagayan ng ating mga kababayan, lalo na doon sa mga apektado ng malakas na lindol dito sa Mindanao. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Alan Manansala.